Okay, eto pag-usapan natin itong unang video na didiin sa mga naninira kay BP Sara, ang mastermind sa paninira sa Duterte. Di umano, etong si Risa Hontiveros. Pakinggan nyo po itong video na ito. Naku, talaga namang maisisiwalat ang kalokohan ni BP Sara. Naalala nyo ito, bago natin simulan itong video na ito, dahil meron ng anomalya itong si Risa Hontiveros na patungkol sa nagpapabricate ng mga ebidensya ng mga witnesses. Okay? Okay? Anomalya pa lang yan. Ha? Di umano. Pero eto na naman. Meron na namang isa. Parang kumo-connect the dots. Parang nasa ugali na ni Risa yan. At bakit? Ito ba ay may koneksyon sa kanyang pagtakbo sa susunod na eleksyon? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po sa inyo muli, nagbabalik Coach Oli News PHO. Tandaan nyo na lang po ang pangalan, Coach Oli, sa mga banateras worldwide. Shout out po sa inyo. Muli po, nagbabalik. Medyo tayo ay naging busy lang pero nagbabalik na naman po si Coach Oli. So wag pong kakalimutan na sana konting lambing po sa inyo. I-like nyo po agad itong video na ito pagpasok nyo pa lang itong vlog na ito. And doon sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo. Ha? Wag po kakalimutan, pakicheck nyo po kung nakasubscribe na po kayo. Ito ang ating pag-uusapan. Naaalala nyo nung binanggit ni BP Sara, there will be a time of reckoning. Ito na po. Naglalabasan na ang mga video. Isa sa mga video na talaga namang hawak ng kung sino man. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ito na. Ito na. At marami pa pong lalabas na video. Sinasabi ko po sa inyo, marami pa po. Pero saka na muna natin pag-usapan yung mga videos na lalabas. Ito muna ang pag-usapan natin. Yung a time of reckoning na sinasabi ni BP Sara. Yung pangapaninira sa mga Duterte. Merong video na talagang ebidensya kung sino ang totoong malinis at sino yung mga naglilinisan lang dyan. So yan po ang pag-uusapan natin. Ito, binahay ni Risa Hontiveros. Di umano. Binahay ni Risa. Yes po, tama po ang dinig ninyo. Di umano. Yung binahay ni Risa Hontiveros, dumanas ng pang-aabuso. May video. Okay? So sisimulan na po natin agad-agad. Hindi na po natin pagtatagalin. Dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Huwag kalimutan mag-subscribe po. Okay, eto pag-usapan natin itong unang video na didiin sa mga naninira kay BP Sara, ang mastermind sa paninira sa Duterte. Di umano, etong si Risa Hontiveros. Pakinggan nyo po itong video na ito. Naku, talaga namang maisisiwalat ang kalokohan ni BP Sara. Naalala nyo ito, bago natin simulan itong video na ito, dahil meron ng anomalya itong si Risa Hontiveros na patungkol sa nagpapabricate ng mga ebidensya ng mga witnesses. Okay? Okay? Anomalya pa lang yan. Di umano. Pero eto na naman. Meron na namang isa. Parang kumo-connect the dots. Parang nasa ugali na ni Risa yan. At bakit? Ito ba ay may koneksyon sa kanyang pagtakbo sa susunod na eleksyon? Ito ba ay paninira lamang sa mga Duterte? Pakinggan po natin. Aurelio alias Rene. Hindi po ako pinilit. Naalala nyo yung hiniring po nila? Okay? Merong hearing sa Senado na alias Rene na iniimbestigahan ni Risa na siya lang atang nag-iimbestiga, walang gustong dumamay sa kanya. Doon pa lang parang parang medyo kaduda-duda na, no? Napansin nyo ba yon? Kung napanood nyo yon, ito yung testigo ni Risa. At binayaran niya. Binayaran niya ng 1 million para siraan ang Duterte. Magsalita ng katotohanan, kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo City. Hindi ko na alat papaanohan na. Tingnan niyo po yung nakaraang video doon sa Senate. Umiiyak po itong mama na ito. Kasi hindi niya matanggap yung mga sinasabi niya fabricated.
May script. Tingnan nyo, i-observe nyo. Hindi ko na po ilalagay dito. Pero i-observe po ninyo. Ibang-iba po yung kanyang pananalita dati. Umiiyak, may binabasa, hindi dire-diretso. Eto, dire-diretso. Walang cut po, diretso. Bakit? Nagsasabi ng totoo. Marami siyang babanggiting pangalan dito. Tingnan ninyo. Puloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senry Sauntiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako. Alam niyo bakit tinatakpan ng mukha before? Hindi para hindi makilala. Okay? Lalabas po yan. May mga ebidensya po tayo niyan. Okay? Tinatakpan para hindi makita yung reaksyon. Diba? Tinatakpan ng mata para yung pagsisinungaling, tinakpan ng mukha, naka-shade yan tapos nakatakip. Hindi para itago ang identity lang, kung hindi para itago yung pagsisinungaling. Kasi pag alam mo talagang magsisinungaling ka, lalo't hindi ka katulad ng mga ibang politiko o yung mga ibang spokesperson ng mga politiko na talagang pathological liar, yung talagang nuknukan ng sinungaling, talagang ka. Pero tingnan nyo, iba siya ngayon. Diretso siya. Walang takip ang mata, walang takip ang bibig. Ni Senry Sauntiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo City Bolo. Tignan mo ha. Yun, tatlong yun. PRRD. Ang target talaga nila PRRD, BP Sara, at Pastor Kibuloy. Bakit? Sasagutin yan. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na... Liwanagin ko ha, sinabi niya, hinahanap na siya ni Risa. Again, sinabi ni Risa, meron daw siyang mga ebidensya. Sige, labasan ng ebidensya. Etong tao na to, hindi ito magsasalita ng walang ebidensya. Okay? Even yung paghahanap sa kanya, may ebidensya yan. Ako, naniniwala ako may ebidensya yan. Okay? Pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019. Na-convert siya 2015, naging full-time worker ng KOJC 2019. Kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Naalala nyo yung Glory Mountain? Marami na po tayong videos niya kasi nakapunta na tayo dyan ilang beses na. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po ako bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senry Sauntiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Yan, okay. Timeline po tayo. 2021, lumabas na siya ng KOJC. Nagpaalam siya ng maayos. Kasi sa KOJC naman walang pilitan yan eh. Diba? Magpaalam ka lang ng maayos. So sinabi niya, nagpaalam siya ng maayos. Tapos nung 2024 ay nag-vlog siya dahil nagsimula na. Dito po, naalala nyo yung timeline, nagsimula na yung hearing patungkol para siraan si Pastor Kibuloy. Nag-vlog siya para pasinungalingan yung mga sinasabi kay Pastor Kibuloy. January 2024 po yun, nag-vlog siya. Nung February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Doon pa lang ha, kasi sinasabi nila, ay, Cotsoli, baka binayaran lang yan ni Pastor Kibuloy, baka binayaran lang yan ni BP Sara, baka binayaran yan ng mga Duterte para bumaliktad. Hindi po. 2024, January, meron na siyang vlog na sinasabi, pinapasinungalingan niya na yung mga binabanggit na masasama kay Pastor Kibuloy. February, doon pa lang siya kinontak.
Nakikita nyo? Doon siya bumaligtad, pero nag-vlog na siya. Naki-vlog niya na yun. Doon siya bumaligtad para sa pabor kay Risa. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen. Risa. Tignan mo. Okay? Email galing sa office of Risa Ontiveros. According to him, linawin natin, di umano sa opisina ni Risa Ontiveros. Ako nananawagan. Bago natin ituloy itong video na ito. Yung bangka nila, lulubog. Yung kanilang sandigan, lulubog. Kaya kung meron pang mga testigo dyan, maniwala kayo, hindi lalabas tong si alias Rene nang walang hawak na ebidensya. Hindi lalabas to si alias Rene nang walang hawak na mga videos laban kila Risa. Dahil hindi lang po si Risa ang damay dito. Even sila Torre. Mamaya po, papangalanan pati si Torre. Marami siyang papangalanan dito. May mga hawak na ebidensya to. Ako naniniwala. Naalala nyo po before. Sinasabi ko, may lalabas na baho dito kay Risa. Hindi ko na Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman